May tinatago ang Iran na sobrang delikado kaya gustong makuha ng US. Ang bagay na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagsimula ang Operation Epic Fury at hindi ito pwedeng manatili lang sa kanila. Ito ay enriched uranium na kasalukuyang nakaimbak sa mga bunker sa ilalim ng lupa. Kapag napabayaan ito, pwede itong maging daan sa paggawa ng nuclear weapon na kayang magdulot ng malawakang pagkasira sa buong Middle East. Ayon sa The Wall Street Journal, pinag-iisipan ni Donald Trump kung maglulunsad ba ng ground mission sa Iran para kunin ang uranium na ito. Wala pang final na desisyon pero tinatayang may halos 1,000 pounds ng enriched uranium sa bansa. Kapag nanatili ito sa Iran, may opsyon ang pamahalaan. Dadagdagan pa ang level nito hanggang maging sapat para makagawa ng nuclear bomb na kayang tumama sa malalaking lungsod. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayaw ni Trump na magpadala ng sundalo kung hindi kailangan. Mas gusto niyang mapilitan ng Iran na isuko ang nuclear materials bilang bahagi ng kasunduan para matapos ang laban. Lumalabas din na may mga detalye nito sa isang plan na kumakalat pero hindi pa malinaw kung ito ba talaga ang final na gusto ng US. Nagbabala si Caroline Leavitt na hindi lahat ng lumalabas na impormasyon tungkol sa plan ay dapat paniwalaan. Samantala, ayon sa The Independent, may ulat na naipasa na ang plan sa Iran sa pamamagitan ng Pakistan. Kahit na itinatanggi ito ng Iran at sinasabing parang kausap lang ng US ang sarili nito. Pero kahit ano pa ang eksaktong laman ng plano, malinaw ang gusto ng US. Kailangang may kasamang kondisyon na pipigil sa Iran na makagawa ng nuclear weapon. Gusto nilang ipasara ang mga nuclear facility, buksan ang mga bunker para sa regular na inspeksyon at higit sa lahat itigil ang pag-enrich ng uranium para hindi na makalapit ang Iran sa paggawa ng nuclear bomb. Paulit-ulit na binibigyang diin ni Donald Trump ang posisyon ng US sa buong Operation Epic Fury. Noong March 30, habang nasa Air Force One, direkta niyang sinabi sa mga reporter na ibibigay ng Iran ang kanilang nuclear weapons at susundin ang gusto ng US. Pero may kasama itong malinaw na babala. Ayon sa kanya, kung hindi ito gagawin ng Iran, mawawala ang bansa nila. Hindi ito simpleng salita lang. Isa itong malinaw na mensahe na hindi aalis ang US hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nilang resulta tungkol sa nuclear issue. Kung hindi isusuko ng Iran ang enriched uranium, handa ang US na kunin ito gamit ang puwersa. Ayon kay Caroline Leavitt, binibigyan si Trump ng lahat ng posibleng opsyon. Ibig sabihin pinag-aaralan na ang bawat paraan kung paano ito gagawin. Pero hindi pa ito nangangahulugan na may final na desisyon na. Samantala nananatiling tahimik ang Pentagon at US Central Command. Hindi sila nagbibigay ng detalye at kadalasan kapag ganito may malaking plano na binubuo. Kapag nagtagumpay ang US sa isang ground operation sa Iran, mawawala sa pamahalaan ng Iran ang isa sa pinakamahalagang bagay na ginagamit nila para magkaroon ng impluwensya sa Middle East. Ang susunod na tanong ay kung gaano nakalapit ang Iran sa paggawa ng nuclear weapon. Ang sagot ay nakadepende sa enriched uranium na hawak nila. Ayon sa Center for Arms Control and Non-Proliferation, may humigit kumulang 440.9 kilograms o mga 972 pounds ng uranium ang Iran na na-enrich na hanggang 60% ng U-235. Mahalaga ito dahil ang U-235 ang ginagamit para makagawa ng nuclear weapon. Para maging handa ito sa paggawa ng warhead, kailangan itong umabot sa 90%. Ibig sabihin hindi pa tapos ang proseso pero malapit na sila sa puntong yun. At yun ang dahilan kung bakit gustong makuha ng US ang uranium na ito bago pa ito umabot sa mas mapanganib na level. Sa unang tingin, parang hindi pa handa ang Iran gumawa ng nuclear weapon. Dahil nasa 60% pa lang ang level ng uranium nila, pwede mong isipin na malayo pa sila sa target na 90% na kailangan para maging handa ito sa paggawa ng bomba. Pero dito lumalabas ang tunay na problema. Hindi ang 60% ang kinakatakutan ng US, kundi ang katotohanan na halos tapos na ang pinakamahirap na bahagi ng proseso. Ayon sa Center for Arms Control and Non-Proliferation, umabot na sa 99% ang kabuuang trabaho na kailangan para makarating sa weapons grade level. Ibig sabihin konti na lang ang kulang. Para mas maintindihan ito, may ginagamit na sukatan na tinatawag na separative work. Ito ang paraan para sukatin kung gaano kalaki ang effort na nagawa na sa pag-enrich ng uranium. Pinagsasama dito ang dami ng centrifuges, gaano katagal ginamit ang mga ito,
at gaano kalakas ang performance nila. Base sa datos, nakagawa na ang Iran ng humigit kumulang 54,540 na SWU. Para makumpleto ang pag-angat mula 60% hanggang 90%, kailangan na lang ng 564 na SWU. Ibig sabihin higit 1% na lang ng natitirang trabaho ang kulang. Kaya kahit mukhang malayo pa kung titignan lang ang percentage sa aktwal na proseso, napakalapit na nila. Ayun naman sa Iran Watch kung tuloy-tuloy ang operasyon ng kanilang centrifuges, kaya ng Iran makagawa ng sapat na uranium para sa 5 hanggang 8 na maliliit na nuclear weapons sa loob ng humigit kumulang 2 weeks. At hindi lang iyon, gagamitin lang nila ang halos kalahati ng kasalukuyang stock nila para gawin iyon. Ibig sabihin, kaya pa nilang ulitin ang parehong proseso at madoble ang dami ng uranium sa loob ng isang buwan. Dito nagiging malinaw kung bakit nagmamadali ang US. Hindi dahil handa na agad ang Iran gumawa ng nuclear weapon, kundi dahil napakalapit na nila sa puntong yon at kaunting oras na lang ang pagitan. Ayon sa Iran Watch, ang kailangan na lang na dagdag na trabaho para umabot sa weapons grade ay nasa pagitan ng 480 hanggang 768 na SWU. Tugma ito sa naunang estimate at lalo nitong pinapatunayan na mas malapit na ang Iran sa nuclear weapon kaysa sa inaakala ng marami. Pero may ilang bagay na pwedeng makaapekto dito. Kailangan gumagana pa ang mga centrifuges at madaling ma-access ang mga ito. Hindi ito sigurado dahil tinamaan na ng bunker buster bombs ang ilang underground facilities ng Iran. At hanggang ngayon hindi pa malinaw kung alin ang buo pa at alin ang nasira na. May mga eksperto rin na hindi sang-ayon na malapit na ang Iran sa paggawa ng nuclear weapon. Isa na dito si Jeffrey Lewis mula sa James Martin Center for Non-Proliferation Studies. Ayon sa ulat ng Scientific American noong March 11, sinabi niya na wala pang sapat na ebidensya na malapit na ang Iran sa paggawa ng nuclear weapon. Idinagdag din niya na ayon sa US, nawasak na raw ang pangunahing kakayahan ng Iran sa pag-enrich ng uranium noong Operation Midnight Hammer sa summer ng 2025. May isa pang tanong, gaano karami pa ang natitirang eksperto sa Iran na kayang gumawa ng ganitong klase ng armas? Pero kahit may mga duda, nananatili pa rin ang isang mahalagang punto. Nasa Iran pa rin ang enriched uranium. At hanggat hawak nila ito, nananatili itong banta para kay Donald Trump at sa buong Middle East. Kung maibalik ng Iran ang kakayahan nitong mag-enrich, pwede itong magdulot ng malaking panganib sa mga bansang kakampi ng US. Kaya para sa US, mas diretso ang solusyon. Tanggalin ang uranium para wala nang magamit ang Iran para ituloy ang proseso. Dito nagsisimulang magbago ang direksyon ng Operation Epic Fury. Mula sa pag-atake gamit ang eroplano papunta sa posibleng aksyon sa lupa. At bago pa man mangyari iyon, may isang malaking problema na kailangang sagutin. Saan eksaktong nakatago ang uranium ng Iran? Mukhang may malinaw ng ideya kung saan inilagay ng Iran ang enriched uranium. Ayon kay Rafael Grossi ng International Atomic Energy Agency, ang pinakaposibleng lugar ay ang Isfahan at Natanz. Parehong lugar na ito ang tinamaan ng US gamit ang malalakas na bunker buster bombs ng Operation Midnight Hammer. Ayon kay Grossi, malamang na nasa ilalim ng lupa sa Isfahan nakatago ang pangunahing stock ng uranium, habang may isa pang nakaimbak sa ibang lokasyon sa Natanz. Sa dalawang lugar na ito, may mga centrifuges pa rin na pwedeng gamitin para itaas pa ang level ng uranium hanggang umabot sa 90% na kailangan para sa nuclear weapon. Sumasang-ayon din ng Bulletin of the Atomic Scientists sa ideyang ito. Sa ulat nila noong March 29, ipinakita ang satellite images ng Isfahan. May nakita rong malaking truck na may dalang mga container. Hindi man klaro kung ano ang laman nito, ang timing at itsura ng kargamento ay nagbibigay ng hinala na inilipat na ng Iran ang kanilang uranium sa lugar na yon. Hindi lang malinaw kung gaano karami. May posibilidad na buong stock na ang nasa Isfahan, na ibig sabihin ay baka wala na sa Natanz. Pero dahil walang kumpirmasyon, napipilitan ng US na paghandaan ang operasyon sa parehong lugar. May isa pang malaking problema. Ang mga tunnel sa Isfahan ay mukhang gumagana pa rin kahit tinamaan na ng pag-atake. At hindi lang ito simpleng pasukin. Kailangan pa itong galugarin. At posibleng may mga sundalo at patibong sa loob. Ibig sabihin hindi sapat ang basta pagpasok lang. Kailangan hanapin mismo kung saan eksaktong nakatago ang uranium sa loob ng mga tunnel na ito. At dito nagiging malinaw ang isang bagay. Kung maglulunsad man ng operasyon ang US, hindi ito kayang gawin ng karaniwang sundalo lang. Kailangan nito ng mas espesyal na puwersa at mas planadong galaw para magtagumpay.
Para sa ganitong klase ng misyon, hindi sapat ang karaniwang sundalo. Kailangan talaga ng special forces para makuha ang enriched uranium ng Iran mula sa mga tunnel sa ilalim ng lupa. Mas nagiging mahirap pa ito dahil sa pinsalang natamo na ng mga lugar na iyon mula sa mga naunang pag-atake. Bago pa man magpadala ng sundalo ang US, kailangan muna nilang matukoy kung saan ang mga tamang pasukan papunta sa mga tunnel. Kailangan din nilang isipin na posibleng bantayan ito ng Iran at pwede pa nilang pabagsakin ang mga pasukan kapag may pumasok na puwersa. Ibig sabihin hindi ito simpleng operasyon. Ayon sa The Times of Israel, maaaring kailanganin ng US ang mahigit 1,000 na tauhan sa Isfahan pa lang. Ang trabaho nila ay sakupin ang lugar, kunin ang uranium, at bantayan ito habang posibleng tinatamaan ng missiles at drones mula sa Iran. Bukod pa doon, may tinatayang 200 kilograms o mga 440 pounds ng uranium ang Iran na nasa 20% ang level. Kung isasama pa ito sa kukunin, mas hahaba ang operasyon dahil mas marami ang kailangang dalhin palabas. Malaki ang magiging epekto ng impormasyong hawak ng US bago pa magsimula ang operasyon. Alam nila kung gaano karami ang uranium at kung saan ito malamang na nakatago. Ayon din sa The Times of Israel, may ideya ang US na may isang makitid na daanan sa Isfahan na pwedeng gamitin para makuha ang uranium. Pero may panganib din dito. Kung alam din ito ng Iran, pwede nilang lagyan ng patibong ang lugar. Sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala ang US na kaya nilang gawin ang ganitong klase ng misyon. Kung magdedesisyon si Donald Trump na ituloy ito, maituturing itong isa sa pinakakomplikado at pinakamapanganib na operasyon na maisasagawa. Kung paano ito mangyayari, malamang magsisimula ito sa paglipad ng special forces papunta sa target na lugar. Base sa mga ulat, ang Isfahan ang pinakaposibleng lokasyon ng uranium. At dahil nasa loob ito ng bansa at malayo sa dagat, hindi pwedeng gamitin ang paglapag mula sa dagat. Ibig sabihin kailangan itong gawin mula sa ere, gamit ang mabilis at eksaktong pagpasok para maabot ang target bago pa makaresponde ang Iran. Kailangan gawin ito mula sa ere. Ibig sabihin, magpapadala ang US ng mga sundalo sa pamamagitan ng airdrop. Pero habang nasa himpapawid pa lang sila, malaki na agad ang panganib. Posibleng salubungin sila ng missiles na pinaputok mula sa lupa, kabilang ang mga manpads pati mga drone na pwedeng umatake habang pababa sila. Bago pa man mangyari ang pagbaba, malamang na maglulunsad muna ang US ng airstrikes sa Isfahan. Layunin nito na pahinain ang depensa sa paligid. Pero hindi pa rin sigurado kung gaano ito magiging epektibo dahil ang mga shoulder-fired weapons ay pwedeng itago sa loob ng mga tunnel at mahirap hanapin. Ayon kay James Hackett na dating konektado sa US Marines at Defense Intelligence Agency, dito papasok ang papel ng ika-82 Airborne Division at ng Marine Expeditionary Units. Sila ang maghahanda ng lugar bago pumasok ang pangunahing puwersa. Ang goal ay pahinain ang depensa para makapasok ang ground troops nang hindi agad nasasalubong ng matinding laban, kadalasan sa ilalim ng dilim para mas may advantage. Posibleng may ideya na ang Iran na may paparating na atake dahil sa mga pambobomba, pero dahil sanay na sila sa sunod-sunod na airstrikes, may chance na isipin nilang isa na naman itong karaniwang pag-atake at hindi agad nila makita ang tunay na plano. Kapag natapos ang paghahanda at nabawasan ang depensa, saka bababa ang special forces. Pagdating nila, unang gagawin ay siguraduhin ang paligid para hindi sila agad mapaligiran. Maaring tumulong dito ang Marines at ang mga paratroopers ng ika-82 Airborne habang ang special forces naman ay papasok sa mismong lugar. Kasama rin sa operasyon ang mga engineer na may dalang kagamitan. Sila ang magche-check kung may mga mina o patibong at maghahanap ng ligtas na daanan papasok sa mga tunnel. Kailangan sabay ang galaw nila kasama ng special forces para mahanap ang eksaktong kinalalagyan ng uranium. Pagdating sa pagkuha ng uranium, ayon sa The Wall Street Journal, nasa humigit kumulang 40 hanggang 50 na lalagyan ang posibleng hanapin. Ang itsura nito ay parang scuba tanks. Hindi ito basta pwedeng kunin lang, kaya kailangan ng espesyal na grupo na marunong humawak ng radioactive materials para matiyak na ligtas itong mailalabas. Sa puntong ito, nagiging malinaw kung gaano kakomplikado ang buong operasyon. Hindi lang ito laban ng armas, kundi laban ng timing, tamang impormasyon, at eksaktong koordinasyon ng bawat grupo na kasali. May isa pang malaking problema sa operasyon na ito. Hindi pwedeng basta kunin lang ang uranium. Delikado ito at may posibilidad ng aksidente. Kaya kailangan ilagay ang bawat lalagyan sa mga espesyal na container para maiwasan ang pagtagas o mas malalang insidente.
Kapag nailabas na ang uranium mula sa mga tunnel sa Isfahan, hindi pa doon natatapos ang misyon. Kailangan pa itong mailabas sa mismong lugar. Para mangyari iyon, kailangan ng airfield at matibay na depensa laban sa mga drone at missile na tiyak na gagamitin ng Iran para pigilan ang pag-alis ng mga eroplano. May isang malapit na opsyon ng US, ang Shahid Batanpur Air Base. Malapit ito sa Isfahan kaya pwede itong gamitin para ilabas ang uranium. Pero may kapalit ito. Kailangan muna itong sakupin at siguraduhing kontrolado bago gamitin. Ibig sabihin dagdag na trabaho at dagdag na oras. Pwede ring gumawa ng pansamantalang runway malapit mismo sa nuclear site. Pero kahit alin sa dalawang opsyon, pareho itong magpapahaba ng operasyon. Kung mahina ang depensa ng Shahid Batanpur, mas pipiliin itong kunin dahil mas diretso ang proseso. Pwedeng tulungan ng mga naunang airstrikes at ng mga marines at paratroopers na pahinain ang lugar bago ito pasukin. Isang bagay ang malinaw. Hindi ito mabilis na operasyon dahil sa dami ng uranium at sa hirap ng pagkuha at paglipat nito, posibleng tumagal ito ng ilang linggo, hindi lang ilang araw. Lalagpas ito sa inaasahang timeline na gusto ni Donald Trump na matapos agad ang Operation Epic Fury. Sa kabila nito, may kakayahan ng US para gawin ang ganitong misyon. Ayon sa CBS News, matagal nang nagsasanay ang US Special Forces para sa ganitong klase ng operasyon. May mga training site pa sila na ginaya ang itsura ng mga tunnel tulad sa Isfahan para mas maging handa. Kapag nakuha na ang uranium, posibleng ilipad ito papunta sa mga barko sa Arabian Sea. Sa ganitong paraan, mailalayo ito sa abot ng mga missile ng Iran. Sa kabuuan, hindi lang ito simpleng pag-atake. Isa itong komplikadong misyon na nangangailangan ng tamang timing, maingat na galaw at eksaktong koordinasyon dahil isang maliit na pagkakamali lang ay pwedeng magdulot ng malaking problema. Pwede ring gamitin ng US ang mga base sa Kuwait at silangang Iraq bilang pansamantalang destinasyon. Mas malapit ang biyahe pero may kapalit ito dahil mas madali ring targetin ang mga base na yon ng missiles at drones ng Iran. Dagdag pa dito, kailangan ng US na kontrolado ang kalangitan sa paligid ng Isfahan para makapasok at makalabas ang kanilang mga eroplano ng ligtas. Kailangan din nilang maglagay ng matibay na depensa laban sa drones at missiles habang isinasagawa ang operasyon. Kaya malinaw na hindi ito simpleng misyon. Pero ganito talaga ang mga Special Forces Operation. Mahirap, komplikado at mataas ang risk. Kung magtagumpay ang US dito, isa ito sa pinaka-impressive na misyon sa loob ng maraming taon. At para sa kanila, maaring kailangan talaga itong gawin. Gusto ng US na isuko ng Iran ang enriched uranium. Kung hindi ito mangyari, mananatili ang banta ng nuclear attack sa mga bansa sa Middle East. Hindi ito katanggap-tanggap para sa US, kaya mas lumalabas na handa ang pamunuan ni Donald Trump na gawin ang lahat para matanggal ang option na ito sa Iran. Pero hindi lang ito ang posibleng plano. May isa pang target na tinitingnan. Ito ay ang Kharg Island. Kapag tinamaan ito, malaking epekto ang mararamdaman ng Iran dahil dito dumadaan ang malaking bahagi ng kanilang kita mula sa langis. Sa madaling salita, habang may isang plano na tutok sa nuclear threat, may isa pang option na tutok sa ekonomiya ng Iran. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging malinaw na maraming bagay ang hindi pa sigurado. Kahit may mga planong inilalabas, wala pa ring malinaw na sagot kung paano talaga matatapos ang sitwasyon. Dahil dito, mas nagiging maingat ang bawat bansa sa kanilang mga susunod na hakbang. May mga pagkakataon na kahit handa na ang isang desisyon, pinipili pa rin itong ipagpaliban. Hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan kundi dahil sa takot sa posibleng maging epekto nito. Isang maling hakbang lang ay pwedeng magdulot ng mas malaking problema na mahirap ng pigilan. Kasabay nito may mga bansang naghahanda sa iba't ibang posibleng mangyari. Hindi lang sila nakatuon sa iisang plano. Gumagawa sila ng iba't ibang opsyon para maging handa kahit biglang magbago ang sitwasyon. May epekto rin ito sa bilis ng pagdedesisyon. Sa halip na kumilos agad, mas pinipili ng ilan na maghintay at obserbahan muna ang galaw ng iba. Sa ganitong paraan, naiiwasan nila ang mga desisyong pwedeng pagsisihan sa huli. Sa pagdaan ng mga pangyayari, mas nagiging malinaw na ang sitwasyon ay hindi lang tungkol sa kung sino ang mas malakas. Mas nakasalalay ito sa kung sino ang mas maingat at mas handa sa pagbabago. Dahil dito bawat desisyon ay kailangang pag-isipan ng mabuti. Mahalaga rin ang pagtutulungan ng mga bansa. Kahit hindi sila pareho ng panig, may mga pagkakataon na kailangan nilang mag-usap para maiwasan ang mas malaking gulo. Hindi man ito laging nakikita, pero may malaking papel ito para hindi lumala ang sitwasyon. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging malinaw na walang mabilis na solusyon. Bawat hakbang ay may katapat na epekto at bawat desisyon ay may kasamang risk.
Kaya mas nagiging mahalaga ang pagiging handa sa kahit anong pwedeng mangyari. Sa huli, nananatiling bukas ang sitwasyon. Walang sigurado kung paano ito matatapos at walang nakakaalam kung ano ang eksaktong susunod na mangyayari. Pero isang bagay ang malinaw. Ang bawat hakbang na ginagawa ngayon ay may epekto sa kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Sa patuloy na pag-usad ng mga pangyayari, may isang bahagi ng sitwasyon na hindi agad napapansin ng marami. Ito ay kung paano naaapektuhan ng impormasyon ang pagtingin ng mga tao sa buong pangyayari. Sa panahon ngayon, hindi na lang nasusukat ang lakas ng isang bansa sa aktwal na laban. Malaki rin ang papel ng kung ano ang nalalaman ng mga tao at kung paano nila ito naiintindihan. Sa bawat balitang lumalabas, may epekto ito sa isip ng mga tao. Kapag may ulat na nagsasabing lumalala ang sitwasyon, nagdudulot ito ng takot at pag-aalala. Kapag naman may balitang nagsasabing kontrolado pa ang sitwasyon, nagbibigay ito ng kaunting ginhawa. Pero hindi lahat ng impormasyon ay kumpleto. May mga detalye na hindi agad na ilalabas at may mga bahagi ng kwento na hindi agad nakikita. Dahil dito nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon ang mga tao sa iisang pangyayari. May mga taong agad naniniwala sa unang balitang narinig nila. May iba naman na naghihintay muna ng kumpirmasyon bago mag-react. Dahil dito nagkakaiba ang pagtingin ng bawat isa sa sitwasyon. Kasabay nito napakabilis kumalat ng impormasyon. Isang video o post lang ay kayang makarating sa milyon-milyong tao sa loob ng ilang minuto. Dahil dito mas nagiging mahirap kontrolin kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao. May epekto rin ito sa araw-araw na buhay. Kapag may balitang may panganib, mas nagiging maingat ang mga tao. May umiiwas lumabas at may nagbabago ng plano para lang makaiwas sa posibleng risk. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang mga leader ang nag-iisip. Pati mga ordinaryong tao ay napipilitang mag-adjust based sa impormasyong natatanggap nila. Habang lumilipas ang panahon, mas nagiging malinaw na ang impormasyon ay hindi lang simpleng balita. Nagiging bahagi ito ng kung paano kumikilos ang mga tao at kung paano sila tumutugon sa sitwasyon. Kapag magulo ang impormasyon, magulo rin ang nagiging reaksyon ng mga tao. Kapag hindi malinaw kung alin ang totoo, lumalaki ang pagdududa at mas nagiging mahirap magdesisyon kung ano ang dapat gawin. Kaya mahalaga kung paano inilalabas at ipinapaliwanag ang impormasyon. Hindi sapat na may balita lang, kailangan malinaw ito at madaling maintindihan para maiwasan ang maling interpretasyon. Sa huli makikita na ang sitwasyon ay hindi lang umiikot sa mga aksyon ng mga bansa. Malaki rin ang epekto ng kung paano ito naiintindihan ng mga tao. Dahil sa panahon ngayon ang impormasyon ay may kakayahang magpalakas o magpahina ng reaksyon ng buong mundo. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, mas nagiging malinaw na ang laban ay hindi lang nasa lupa o sa himpapawid. Nasa isip din ito ng mga tao na patuloy na tumatanggap at nagpoproseso ng bawat balitang kanilang naririnig. Sa ganitong kalagayan, nagiging malinaw na hindi lahat ay kontrolado. Kahit may mga plano at paghahanda, may mga bagay pa ring hindi inaasahan. Dahil dito, mas nagiging mahalaga ang pagiging handa sa pagbabago at ang kakayahang mag-adjust sa anumang mangyari. Hindi rin lahat ng desisyon ay agad nagdudulot ng resulta. Kaya kailangan ng pasensya at maingat na pagtingin sa bawat susunod na hakbang. At kahit alin ang piliin, malinaw na ang sitwasyon ay papasok sa mas mataas na antas ng tensyon.